Balitang High. Patay po sa malapitang pamamaril ng isang lalaki sa Antipolo City. Sugatan naman ang babaeng sakay niya sa likuran ng kotse. Balita hatid ni Bam Alegre. Sa cellphone video na ito na nakalap ng pulisya, nakuna ng isang sasakyan na napahinto sa bahagi ng barangay Mayamot sa Antipolo. Napahinto na rin ng iba pang sasakyan. Ang isang motorcycle rider, sinilip ang mga sakay ng sasakyan. Sa puntong ito, sumigaw na mga pasahero ng sasakyan, isang batang babae na naka-uniforme at isang babae na nasa likod ng sasakyan. Pinagbabaril pala ang driver ng sasakyan at nakaalis daw agad ang bumaril. Sa kuha naman ng CCTV, sunod-sunod ang dating ng mga sasakyan. Hindi kita sa video pero maririnig ang magkakasunod na putok. Base sa mga larawan ng crime scene, ayon sa pulisya, tila tinarget talaga ang lalaking driver ng sasakyan. Habang nakatigil daw po yung sasakyan ng mga biktima, saan nag-aantay na mag-go yung lane nila kasi mayroon po traffic enforcer doon. Bigla na lang may dumating na motor na riding in tandem, tinabihan. 5 yung tama, may sa ulo tapos sa katawan. Dead on the spot ang biktima. Sa inisyal na investigasyon, riding in tandem ang nasa likod ng pamamaril. Bilang din sa mga inimbestigahan kung may kaugnayan ng rider na sumilip sa sasakyan sa mga tumakas na salarin. Nagpapagaling na sa ospital ang babaeng nakaupo sa likuran ng sasakyan na tinamaan din sa pamamaril. Wala naman tinamong pinsala ang estudyante nakaupo sa harapan. Masasabi ko sa kung sumuko na lang sila kasi kami naman sa kapulisan hindi kami titigil at hindi namin masosolve yung krimen ito. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 20 bahay ang nasunog sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong. May mga nasugatan po. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mark? Problemado ngayon ang nasa 100 mga pamilya matapos matupok ng apoy ang kanilang tinitirhan. Dito yan sa Block 32 Extension sa Barangay Addition Hills sa lungsod ng Mandaluyong. Pagtataya ng mga otoridad, mahigit 20 mga bahay ang napinsala sa sunog na umabot sa ikalawang alarma kaninang 8:58 ng umaga. Kwento ng mga residente, nakarinig sila ng malakas na pagsabog mula sa isang tangke kaya sila nabulabog. Dahil gawa sa light materials ang mga bahay at magkakadikit-dikit pa. Mabilis na kumalat ang apoy. Maliban sa mga bahay, kasama rin sa nasunog ang ilang sari-sari store, tindahan ng siomay at tindahan ng cellphone accessory. 9:47 ng umaga, nagdeklara ng fire out ang BFP Mandaluyong. Wala namang nasawi sa sunog, pero may 5 nasaktan kung saan kasama dito ang 4 na lalaki at isang mga babae. Sila ay nagtamo ng gasgas at sugat sa katawan sa pagtatangkang makaligtas sa sunog. Sa ngayon, nasa covered court ng Barangay Addition Hills. Ang mga residenteng nasunugan, dala ang mga gamit na kanilang naisalba. Nakatakda namang magpaabot ng tulong ang barangay at Mandaluyong LGU para sa mga nasunugan. Sa pagtatayapan ng BFP, aabot sa mahigit 700,000 pesos ang halaga ng pinsala ng sunog. Yan po naman ang sunog dyan sa may Addition Hills sa Mandaluyong. Maraming salamat Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mahigit 70 probinsya raw ang makakaramdam ng epekto ng El Nino sa susunod na 3 buwan, ayon po yan sa Task Force El Nino. Sa ngayon, 67 probinsya na po raw ang apektado. 6 na lugar naman ang nasa state of calamity. Yan ang Bulalakaw at Mansalay sa Oriental Mindoro, Looc, Magsaysay at San Jose sa Occidental Mindoro at Zamboanga City. Tumaas na rin po ang bilang ng mga diarrhea cases naman dahil pa rin sa kakulangan ng potable water supply sa Paluan, Occidental, Mindoro. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 1.75 billion pesos na ang pinsala ng El Nino sa agrikultura. Babala po ng World Meteorological Organization ng United Nations, nasa red alert na ang estado ng klima sa buong mundo. Sabi sa kanilang State of Global Climate Report, pumalo ang average temperature noong 2023 sa pinakamainit o pinakamataas sa loob ng 174 na taon. Naitalayan ng 1.45 degrees Celsius na mas mataas
sa pre-industrial levels. Ayon naman kay UN Secretary General Antonio Guterres, isa na yang distress call o babala sa publiko. Batay sa datos, lagpas 90% din ng mga dagat ang nakaranas ng heat wave. Anya, ang climate crisis ang pinakamalaking hamon na hinaharap ng mundo. Posible rin nakapagtala pa ng bagong heat record ngayong taon. Mga kapuso, posible hong makaranas ng pag-uulan sa silangang bahagi ng bansa ngayong pong araw. Base sa datos ng Metro Weather, asahan ang mahina hanggang katamtamang ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, Aurora at Quezon Province. Ayon sa Pag-asa, hanging amihan ang nakakaapekto sa Luzon. Easterlies o mainit na hangin naman sa Pacific Ocean ang magpapaulan sa malaking bahagi ng Caraga. Gayon din po sa Davao de Oro at Davao Oriental. Asahan naman ang maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng Visayas. Mababa rin po naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Kahit may mga pag-ulan, posible pa rin pong maramdaman ang maalinsangang panahon. Ayon nga sa Pag-asa, posibleng umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Pili, Camarines Sur at sa May Cotabato City. Posible namang umabot sa 39 degrees Celsius ang damang init sa Dagupan, Pangasinan, Bacnotan, La Union, Puerto Princesa, Palawan, Masbate City, pati na rin sa Dumangas, Iloilo, Zamboanga City at Davao City. 38 degrees naman ang posibleng heat index sa Aborlan, Palawan, Rojas, Capiz, La Carlota, Negros Occidental. Gayon din po sa Catarman, Northern Samar at sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Sa Metro Manila, partikular sa Pasay, maaari hong umabot sa 36 degrees Celsius ang heat index. Bumaba naman ang water level sa 6 na reservoir sa Luzon. Batay po yan sa latest monitoring. Yan po yung Angat, Ambuklao, San Roque, Binga, Pantabangan at Caliraya Dam. Bahagya namang tumaas ang antas ng tubig sa Ipo at Magat Reservoir. Wala namang nakitang pagbabago sa antas ng tubig sa La Mesa Reservoir. Lagpas 1 milyong biyahero ang inaasahan ng Manila International Airport Authority na daraan sa mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport sa Semana Santa. 15% yan na mas marami kumpara sa Semana Santa noong 2023. Tiniyak naman ng pamunuan ng MIAA na sapat ang mga bibiyaheng eroplano. May mga help desk din na tutugon sa mga pangangailangan ng mga pasahero. Sa Batangas Port, nag-inspeksyon na rin ang pamunuan ng Philippine Ports Authority. Inaasahang sa Martes Santo darating ang bulto ng mga pasahero. Posible raw umabot sa mahigit 2 milyon ang bibiyahe roon. 3 ticketing zones ang magsaserbisyo sa mga pasahero. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange naman, inaasahang aabot sa 1.7 million ang bilang ng mga pasahero sa Semana Santa. Payo ng pamunuan ng PITX, maagang mag-book ng ticket. Paalala naman sa mga motorista ngayong Holy Week, laging i-check ang blow baguettes o battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tools at self o sarili para sa inyong ligtas na biyahe. Harurot ang mga motorsiklong yan sa Sinsuat Avenue sa Cotabato City. Kita sa video ng isang motor ang sumemplang sa mga manonood. Nahagip niya ang isang batang 10 taong gulang na nabalian ng buto sa kamay at hita. Sugatan din ang rider na 17 taong gulang lang. Paliwanag niya sa mga otoridad na walan siya ng balanse sa kagustuhang maungusan ang kalaban. Pinag-community service ang 5 minor de edad na nahuling sangkot sa drag racing. Kinumpis ka rin ang kanilang mga motor. May curfew na para sa mga minor de edad simula alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Kakausapin daw ng LGU ang mga eskwelahan na pagbawalan ang mga estudyante na magdala ng motorsiklo. Update po sa ibinalita namin kahapon na katawan ng lalaki na natagpuan sa gilid ng Calak sa Silang Cavite, tukoy na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan niya. Ang live-in partner daw ang kumilala sa biktimang 23 taong gulang na Pinoy na taga Quezon City. March 3 pa nang huling makita ng ka-live-in partner ang lalaki. Sa investigasyon ng pulisya, minsan na siyang nasangkot sa kaso ng iligal na droga. Nagpapatuloy naman ang backtracking ng silang pulis sa mga CCTV sa lugar at paghahanap sa nawawalang ulo at iba pang bahagi ng kanyang katawan. Binabantayan na rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC ang kaso. Nitong Pebrero lang, isa ring katawang walang ulo ang natagpuan sa Carmona, Cavite na natukoy na isang Chinese.
Abiso po sa ilang taga Metro Manila at Cavite, mawawalan po ng supply ng tubig ang ilang lugar dahil po sa pansamantalang pagsasara ng isang water treatment plant. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Mas maraming customer ang magkatabing laundry shop at water refilling station sa Talon 5 Las Piñas bago ang water interruption sa lugar. Mag-i-stock kami kung ano lang yung kaya nun sa tangke, yun lang po yung kaya namin ibigay sa customer. Pag naubos na wala naman kayong magawa eh. Pag walang tubig, yung expenses hindi pa rin tumitigil. Yung tao namin nagtrabaho, nagbayad pa rin. Pero yung walang malaking sa namin, epekto. Mga limited lang po ang kaya niyang labahan. Itigil na rin po kami. Maliban lang kung order po kami ng water tank. Bukod sa Talon 5, may iba pang lugar din sa Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, Pasay at Bacoor, Cavite na mawawalan ng tubig gripo ng 7 hanggang halos 24 oras. Dahil daw ito sa pansamantalang pagsasara ng poblasyon water treatment plant bilang transition sa pagsagat ng kaya nitong isupply sa 150 million liters, triple ng kasalukuyan. Kailangan po namin gawin yung plant shutdown para makumpleto lahat ng mga gagawin sa loob ng planta. Magde-deploy naman po ng mga water tankers. May dagdag 20 million naman ang mapoproduce ng bagong modular water treatment plant sa Putatan, Muntinlupa na kayang maglinis ng tubig mula sa Laguna Lake. Yung volume po ng water na dati namin sinusupply mula sa Angat papunta sa Cavite ay hindi na po namin ipupush yun. Ito na pong tubig galing sa Laguna Lake ang tutulong doon. And in effect, liliit po yung requirement kung sakaling magkakaroon nga po ng kakulangan sa alokasyon mula sa Angat, ay mapupunuan pa rin po namin. Malaking bagay yan, lalo't sinabi kamakailan ng MWSS na posibleng bawasan ang pressure ng tubig mula sa Angat Dam ngayong tag-init. On a normal situation po ay yung pressure po natin sa tubig ay kaya pong paabutin hanggang second floor. Pero sa strategy po natin, Yusek po, ay ang pagbabawas ng pressure ay hanggang first floor na lang. Ayon naman sa Task Force El Nino, may nakaantabay na mga deep well kung sakaling tuluyang sumadsad ang supply ng tubig sa Metro Manila. Meron actually 137 deep wells na on standby sakali pong bumaba po ang water pressure o magkulang po ang supply ng ating tubig in the coming months. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinansela muna ng Malacanang ang mga aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod po yan ang anunsyo ng Presidential Communications Office na may flu-like symptoms ang Pangulo at si First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon sa PCO, pinayuhan sila ng kanilang doktor na magpahinga at uminom ng gamot. Kabilang po sa mga nireschedule na aktibidad ang luncheon na hosted ng Foreign Correspondents Association of the Philippines na gagawin sana ngayong araw. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang 78 taong gulang na lalaki sa Bacolod, Negros Occidental dahil umano sa pangmomolestya. Ang biktima, isang batang babaeng 5 taong gulang. Ayon sa pulisya, positibo sa medical examination na minolestya ang bata. Depensa ng suspect, sinalo lang niya ang bata na muntik nang mahulog sa motorsiklo habang nakikipaglaro sa mga kaibigan. Nakikipag-usap ng suspect. Nang hindi magkasundo, tinangka umanong saksakin ng suspect ang ama ng bata. Itinanggi ito ng suspect. Mahaharap siya sa patong-patong na reklamo. Patay ang isa sa mga sakay ng tricycle matapos mabangga ng kotse sa Legazpi, Albay. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagtilapon ng tricycle at mga sakay nito sa kabilang linya ng kalsada. Maya-maya pa, isang delivery van ang sumagasa sa kanila. Huminto ang delivery van habang tumakas ang driver ng kotse. Isinugod ang mag-asawa sa ospital, kritikal ang lalaki habang binawian ng buhay ang babae. Walang pahayag ang driver ng delivery van. Sumuko naman kalaunan sa pulisya ang driver ng kotse at itinangging nakainom siya. Inihintay pa ng pulisya kung tuluyang sasampahan ng reklamo ng pamilya ng biktima ang mga driver. Mga kapuso, bawal po muna ang trekking activity sa may Mount Apo Natural Park. Sa abiso kasi ng Department of Environment and Natural Resources Region 11, iiral ang suspensyon sa trekking activities hanggang March 30. Bunsod po yan ang epekto ng El Nino sa trekking at camping sites doon. Kailangan daw iwasan ang banta ng bushfires. Sa mga may reservation na para makaakyat po sa Mount Apo, makipag-ugnayan sa Tourism Office at accredited tour operators para sa bagong schedule.
Update po tayo sa 67 probinsya na matinding maaapektuhan o naaapektuhan na nga ng El Nino. Nakasalang sa Balitang Hali si Task Force El Nino spokesperson ASEC Joey Villarama. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga, Connie, at sa inyo mga taga-subaybay. Good morning po sa inyo, ASEC. Ano ho ang tulong na naibigay na ba ng pamahalaan dito po sa tinukoy na 67 probinsya na apektado na ngayon ng El Nino, lalo na yung mga nasa state of calamity na po? Oo, no, Connie, depende yan dun sa particular na pangangailangan at sitwasyon ng mga magsasaka. For example, last week nasa Occidental at Oriental Mindoro ko kasama ng Department of Agriculture dun sa bayan ng Mansalay na nagdeklara po ng state of calamity. For example po, ang mga tulong na ibinigay doon bukod sa rice subsidy, fuel subsidy, pati po yung mga punla ng high-value crops ay nagbigay din po ng indemnification claim dun sa mga enrolled sa insurance at nagbigay din po ng assistance po. Depende po yan kasi sa pangangailangan talaga ng mga magsasaka dun sa apektadong lalawigan. Opo, pero sa may mga probinsya pa ba rin po tayong binabantayan pa na hindi pa ho nakasama doon sa listahan? Yes, Connie. No, actually, nababanggit natin na 67 yung projected provinces that will be affected by the end of March. Pero in actuality, nasa 71 na siya actually. So hindi naman po kasi pare-parehas yung epekto ng El Nino sa bawat bayan. Although nakikita natin yung pinsala sa agrikultura at nakikita din natin yung kakulangan sa tubig, iba-iba nga po yung response at iba-iba rin kasi yung effect ng El Nino. So again, we respond depending on the actual need po ng mga magsasaka. Pero base pa rin po sa projection ng Pag-asa, posible pong maging 75 to 76 provinces pa ang maaapektuhan by April. ASEC, 3 buwan pa yung epekto ng El Nino. Sapat ba yung pondo ng gobyerno, lalo na bilang tulong pangkabuhayan sa mga magsasakang apektado nito, lalo't nadagdagan nga yung mga apektuhan? Oo, Rafi, base dun sa executive order na bumalangkas sa Task Force El Nino, manggagaling po sa specific agencies yung tulong na ibibigay sa ating mga apektadong kababayan. For example, ang tinatap po ng Department of Agriculture ay ang kanilang agency regular budget, pati na rin yung Quick Response Fund dun sa mga LGU na nagdeklara ng state of calamity. Pero kung sakali pong may pangangailangan pa sa pondo, pwede naman pong kumuha as long as naaayon po sa proseso ng DBM, meron naman pong pagkukunan ng pondo para po matulungan ng ating mga magsasaka. Na-assess ba ng gobyerno yung paggamit ng mga resources na binibigay ninyo bilang tulong? For example, yung mga high-value crops, kumusta yung success rate nito? Opo, bago pa man talaga yung kasagsagan o yung onset ng mature and strong El Nino, nakita na natin yung epekto na yan. So, kinausap ng Department of Agriculture yung mga magsasaka, lalo na doon sa mga high-risk area na mag-shift na ng kanilang strategies at saka farming practices. So, doon binigay yung drought-resistant or drought-tolerant na mga punla ng bigas at saka yung high-value crops gaya ng legumes, peanuts at munggo. At dun sa mga nabigyan po ay mas po napapakinabangan po nila yung crops na ito imbis na yung kadalasan nilang tinatanim na posibleng mapinsala o napinsala na ng matinding init na dulot ng El Nino. So, so far, yung pinagbigyan po ng tulong dun sa preventive or prevention stage pa lamang ng tulong ng Task Force El Nino at ng mga ahensya ng gobyerno ay gumagana naman po ang ginawang interventions. Cloud seeding po, hindi ba yung isa sa mga intervention na pwedeng gawin? Pero bakit to kaya hindi nire-recommenda yung pagsasagawa ng cloud seeding sa ilang lugar? Opo, in particular, I can cite the case of Occidental Mindoro, Rafi, no? So nakausap ko yung provincial agriculturist doon, si Engineer Zubiri, at pinaliwanag niya sa akin kung bakit hindi viable option yung cloud seeding doon. So kasi number one, kailangan mo ng seedable cloud. Kung wala naman seedable cloud, so hindi gagana yung option na yon. At depende din sa hipan or ihip ng hangin. So last year daw, nung nag-cloud seeding operation sa Occidental Mindoro, napunta po sa dagat yung ulap, kaya hindi na pakinabangan yung tubig. At isang bagay din, no, kasi itong September to March is the dry cropping season at may inaani pong mga palay ngayon. So
doon sa Mindoro, nung dumaan kami sa mga highway, may mga magsasakang nagtutuyo na ng palay. So ayaw naman nating mabasa yun at hindi mapakinabangan yung ani. Alright. Okay. Maraming salamat sa iyo, ASEC Joey Villarama, tagapagsalita ng Task Force El Nino. Maraming salamat sa pagkakataon. Kuha sa CCTV sa Clark, Pampanga ang babaeng yan na naglalakad. Napapagitna naman siya ng isang lalaki at tricycle. Bigla na lang siyang sinunggaman ng lalaki at hinablot ang kanyang bag. Dali-dali namang tumakbo ang suspect papunta sa tricycle at tumakas. Papasok daw sana sa trabaho ang biktima ng ma-hold up. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sa Anilaw, Iloilo, patay ang 5 taong gulang na batang lalaki matapos pumasunog ang kanilang bahay. Sa ulat ng Super Radio Iloilo, natutulog ang pamilya na may-ari ng bahay nang magsimula po ang apoy. Nakalabas naman ang mag-asawa pati ng iba pa nilang anak at pamangkin. Pero naiwan po sa loob ang isa pa nilang anak. Hindi na nila nailigtas ang bata dahil mabilis kumalat ang apoy. Nagtamo naman ng second-degree burn ang nanay ng mga bata. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng bayan, nagsimula ang apoy dahil sa napabayaang kandila. Suspendido ang MMDA traffic enforcer na nag-viral matapos ang kanya umanong pangungutong. Posible pa siyang matanggal sa pwesto kung mapatunayan yan. Narito po ang aking report. Sa mistulang police lineup na ito, sa halip ng mga suspect, mga MMDA traffic enforcers na naka-assign sa Commonwealth Avenue ang nakahilera. Ang nakaputing polo kasi, biktima raw ng pangungutong sa kahabaan ng Commonwealth Avenue noong nakaraang linggo. Sandali lang pinagmasdan ng mga enforcers, agad kinilala ng biktima ang enforcer na umano'y nangutong sa kanya. Agad-agad suspendido ang enforcer. Na-identify ka with and without mask. So, hindi lang ito unang beses, pangalawang beses to. Hindi. Sa office. Bibigyan ka ng tamang pagkakataon para sumagot sa mga akusasyon sa'yo. Until such time, sa headquarters ko muna mag-verify. Ayon sa biktima, Biyernes ng hapon, nag-U-turn siya sa Techno Hub patungong Tandang Sora nang parahin siya ng enforcer. Nung unay paglabag sa paggamit ng cellphone ang inaakusa sa kanya, sunod naman ay hindi raw siya nakasuot ng seatbelt. Nang pabulaanan niya ang mga akusasyon, sinabing paso na raw ang kanyang registration. Hiningan daw siya ng 15,000 pesos na kalaunan bumaba sa 5,000. Matapos magdahilang walang cash, sinabihan daw siya ng enforcer na ipadala na lang sa e-wallet app. Para mabawasan pa ang hinihinging pera, binawasan daw niya ang laman ng kanyang e-wallet. Habang kunwari nagsusulat siya, chinecheck yung mga ticket, yung mga receipt, naglagin ako sa e-wallet. Tapos, transfer ko kaagad yung pera ko, sinend ko kaagad sa kapatid ko. Nag-iwan ako ng 2,500. Ang karanasan, pinost ng biktima sa social media at nakarating sa MMDA, kaya agad ikinasa ang line-up. Kapag napatunayang guilty, bukod sa tanggal sa serbisyo, posibleng sampahan pa ng kasong kriminal ang enforcer. Payo ng MMDA, alamin ng mga motorista ang mga batas trapiko para oras na sitahin ng enforcer, alam nila ang kanilang isasagot. Unang latest mga mare at pare ngayong Huwebes. Naglabas ng pahayag ang kampo ng tinaguriang Queen of Bangsamoro Pop na si Shaira Moro, kasunod ng pag-alis nila ng viral na kantang Selos sa lahat ng online streaming platforms. Ang pahayag nag-ugat sa pagpuna ng ilang netizen sa pagkakahalin tulad nito sa 2009 song ng Australian singer na si Lenka na Trouble is a Friend. Sa Instagram, sinabi ni Lenka na may ginagawa na silang hakbang kaugnay nito. Ang record label ni Moro na AHS Productions, sinabing inalis na nila ang Selos sa lahat ng online streaming platforms. Ginawa raw nila yon habang nakabinbin ang kasunduan sa pagkuha ng isang cover license para sa kanta. Inamin nila na ang melody na ginamit nila ay mula sa kanta ng Australian singer. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa team ni Lenka para maging isang official cover version ng kanta ni Lenka, ang Selos. Heto naman ang Thursday update sa K-pop World. Mag-ingay, fellow Treasure makers, dahil babalik sa Pilipinas ang South Korean boy band na Treasure.
para yan sa kanilang 2024 Treasure Relay Tour in Manila na gaganapin sa Pasay. Pilipinas ang first stop ng kanilang tour. Hindi naman maitago ang excitement ng fellow treasure makers na makita muli ang kanilang mga idolo. Ilan sa kanilang hit songs ang Jekjen, Hello at Boy. 안녕하세요. 강태호입니다. 18개월이라는 길다면 길고 짧다면 짧은 시간 속에서 오늘 2024년 3월 After 1 year and 6 months, South Korean actor Kang Tae-ho is back. Yan ay matapos makompleto ng Extraordinary Attorney Woo star ang kanyang service bilang active duty soldier sa military. Chika ni Tae-ho, naging meaningful ang kanyang enlistment kung saan naayos daw niya ang kanyang bad habits. Umaasa rin siya sa pagmamahal at suporta ng fans sa kanyang pagbabalik sa spotlight. Aprobado na po sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang resolution of both houses, number 7, na layong baguhin ang ilang economic provision sa konstitusyon. 288 ang pabor, 8 ang kontra at 2 naman ang nag-abstain. Sa ilalim ng RBH 7, luluwagan ang restriction sa foreign ownership sa edukasyon, advertising at public utilities. Ang counterpart na resolution of both houses, number 6, nakabinbin pa rin po sa komite ng Senado. Sakaling tuluyang maipasa sa Kongreso, idadaan ang tsa-tsa sa plebisito para aprubahan ng taong bayan. Mabibilis na balita po tayo. Binabagtas ng bus na yan ang kalsada sa Agola Union nang sumalpok dito ang isang kotse na sumakop sa kanyang lane. Ligtas ang bus driver at 2 niyang pasahero. Ang driver naman ng kotse dinala sa ospital at kinailangang operahan. Sa investigasyon, posibleng nakatulog daw ang driver ng kotse. Inamin ng kanyang misis na baka pagod sa trabaho ang asawa niya na mula sa Cebu at may kinailangan pang puntahang meeting sa Ilocos Region. Patay ang 74 na taong gulang na motorcycle rider matapos sumalpok sa kasalubong na armored van sa Sangkintin, Abra. Sa investigasyon, posibleng namalin ang tsansa ang rider sa kurbadang bahagi ng kalsada. Ligtas naman ang driver ng armored van. Handa raw siyang tulungan ng pamilya ng nasawing rider. Sa unang pagkakataon, nagiging host country ang Pilipinas ng FIVB Volleyball Men's World Championship. Gagawin niya sa September 12 hanggang 28 sa 2025. Inaasahang nasa 500 atleta at delegado ng 32 koponan ang lalahok dyan. Simula 1949, ito pa lang ang ikatlong beses na isang Asian country ang napili ng International Volleyball Federation na mag-host ng naturang torneo. Japan ang nag-host noong 1998 at 2006. Tinanggal na ng World Anti-Doping Agency ang Pilipinas sa kanilang compliance watch list. Sabi ng WADA, wala nang pending na compliance procedure ang bansa. Kaugnay ito sa hindi umano pagsunod ng Pilipinas sa ilang alituntunin ng ahensya. Kung hindi naalis ang Pilipinas sa watchlist ng WADA, ay posibleng hindi payagan ng bansa na dalhin ang watawat sa iba't ibang major international sporting events tulad ng Olympics. Nagpasalamat naman si PSC Commissioner Richard Bachman. Nangako naman siya magpapatuloy ang kanilang advokasya kaugnay sa pagkakaroon ng doping-free sporting venue sa bansa. After almost 9 months ng paghahatid ng pananghalian dito sa GTV, finally, mapapanood na rin ang It's Showtime sa GMA7 simula April 6. Narito ang latest, mga mare. It's official, mga madlang kapuso. Isa na namang historic milestone on Philippine television ang nasaksihan sa pagitan ng Kapuso at Kapamilya Network sa grand contract signing sa mismong bakura ng GMA. Dahil ang Kapamilya longest running noontime show na It's Showtime, mapapanood na hindi lang sa GTV, pati na rin sa GMA7. Sa hanay ng Kapuso, pumirma sina GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and Chief Executive Officer Gilberto Arduavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong,
at Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Dumalo rin ang chairman ng GMA Executive Committee na si Joel Marcelo G. Jimenez at iba pang executives. The fact that we are holding this signing here, we don't need to say anything more about your being welcome in GMA. I say expect, not hope. Natataas ang rating ng It's Showtime. Magbuhat ng April 6 dahil dala-dalawa na ang malakas na platforms nyo. Pinatunayan lang natin na totoo yung sinasabi natin na wala ng network war between ABS and GMA. Kaya't nagko-collaborate na tayo. There was this feeling of a unique kind of happiness because of the sense of unity, gratitude, and happiness that we all felt when we were together. It is our pleasure. We are very proud, very happy to have It's Showtime on GMA. Talagang let's expect more and more collaborations between GMA and ABS-CBN kasi ipakita natin sa buong mundo yung galing ng Pilipino. Let's accept this as a blessing from the Lord. So talagang galingan na lang natin pareho. Itong show na to, itong collaboration na to. Sa panig naman ng kapamilya, pumirma sina ABS-CBN Chairman Mark L. Lopez, President and Chief Executive Officer Carlo L. Katigbak, Chief Operating Officer Cory V. Vidanes, at Group Chief Financial Officer Ricardo Tan. In our 30 years working in ABS, we have never walked through your doors. And so, thank you for this historic occasion. We have so much gratitude for you all today. Thank you again for welcoming Showtime, this time both on GMA and GTV. Asahan na raw ang isang pangmalakasang pananghalian sa special episode ng kauna-unahang pagpapalabas ng It's Showtime sa GMA Network sa April 6, kasabay ng unkabogable birthday celebration ni Vice Ganda. At abangan din daw ang pagdiriwang ng noontime show ng kanilang 15th anniversary. My heart is full of joy and gratitude. Maraming salamat sa GMA. Grabe yung GMA. Iba. Yung 15th anniversary namin, syempre milestone yun, sa GMA mangyayari. Di ba kasi masaya naman lahat ng anniversaries, pero iba yung 10th, 15th, 20th. Ina-anticipate nila yung 15th anniversary. So ito pala yung lalong magpapalaki ng 15th anniversary. Di ba nasa GMA kami? Sobrang laki. We are humbled and grateful. Thank you very much. We are a family of being able to reinvent. This is why we've been here going on 15 years. Each year is a new chapter, and right now, this alone, not even this year, this moment is a new chapter. So for us, we'll be able to bring something new to the table in this new chapter of ours. All the time, maaasahan ng madlang kapuso yan. Cheers! Cheers! Sa iba pang balita, mas lalo pa pong paiigtingin ang bilateral relations ng Cambodia at Pilipinas pagdating naman sa edukasyon. Isa po yan sa mga tinalakay ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa kanyang pagbisita sa Phnom Penh, Cambodia. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Sustay, Connie, or magandang umaga mula rito sa Cambodia. 10:19 a.m. dito, isang oras na atrasado kaysa sa Pilipinas. Nag-iikot ngayon dito sa Cambodia si Vice President Sara Duterte bilang Council President ng CIMEO o yung sumahan ng mga Minister of Education sa Southeast Asia. Nag-courtesy call siya kanina sa Cambodian Minister of Education o yung katumbas ng ating DepEd Secretary. Napag-usapan nila na paigtingin ang bilateral relations ng dalawang bansa sa sektor ng edukasyon. Nabanggit naman ng Cambodian Minister of Education na maraming Pilipinong guro dito sa kanilang bansa. Sunod na binisita ni VP Sara ang isang eskwelahan sa Phnom Penh at sumilip sa mga classroom. Namahagi rin siya rito ng storybook na siya mismo ang nagsulat. Translate ito sa lengguwahe ng Cambodia na Khmer. Nagtanim din ng puno rito si VP Sara. Samantala, sinabi ni VP Sara sa isang chance interview rito na hindi paparusahan ang teacher na nag-viral matapos manermon ng live sa mga estudyante dahil tao lang naman daw ang teacher at lahat naman daw tayo ay nagagalit
Pinasabihan lang daw niya ang teacher na kapag galit, tumigil muna sa klase at saka na lang magturo kapag hindi na galit. Paliwanag naman daw ng teacher, hindi raw niya alam na naka-live siya online nung makunan ang paninermon. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Nakipagpulong ang ilang opisyal ng Japanese Embassy sa mga opisyal ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ng Bangsamoro Region. Nais nilang tutukan ang education and skills training ng mga decommissioned combatant o mga dating lumaban para sa mga rebelding grupo sa Bangsamoro. Layo ng training na magkaroon sila ng bagong kabuhayan. Ayon sa Bangsamoro Education Ministry, nakatutulong daw ang mga ganyang programa para sa mga decommissioned combatant upang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang rehiyon. Tuloy ang kampanya ng Kapuso Network kontra piracy. Nagsagawa kahapon ng Artificial Intelligence o AI learning session ng GMA Network. Kabilang sa mga tinalakay ang mga isyung may kaugnayan sa intellectual property. Pinangunahan ng ilang international experts ang nasabing programa. Reactor naman dyan si GMA Integrated News Consultant Howie Severino. Naroon din ang ilang GMA officials gaya ni na First Vice President and Head of Operations ng GMA International Joseph Francia at Vice President ng Information and Communications Technology Department, Edwin Jimenez. Pareho silang bahagi ng GMA Anti-Piracy Committee. May mga inilabas ding anti-piracy plugs, tampok ang newest ambassador ng anti-piracy campaign ng Kapuso Network na si Ruru Madrid. Ang illegal uploading at distribution ng copyrighted content ay labag sa batas. Pwede kang makulong ng up to 9 years at ma-fine ng hanggang 1.5 million pesos. Stream responsibly, fight piracy. Dalawang gold medal po ang naipanalo ng 6 na taong gulang na Pinay martial artist sa dalawang kompetisyon sa Nagoya, Japan. Siya po si Brielle Carlisle Bartolome. Lumaban siya sa female white belt kindergarten light featherweight division. Nakuha niya ang unang ginto sa 2024 Marianas Pro Japan Finals noong March 9. Sa sumunod naman na araw, panalo uli siya para naman sa 2024 Asia Jiu-Jitsu Cup. Good job, Brielle! Kritikal ang kondisyon ng isang bata sa Pasig matapos umanong mahulog sa sofa. Nitong Lunes, humingi ng tulong sa barangay hall ng pinagbuhatan ang amain ng batang 2 taong gulang. Kwento niya, nahulog umano mula sa sofa ang bata. Nagpa-blotter naman sa Violence Against Women and Their Children o VAUCI desk sa kanilang barangay ang lola ng bata. Paniwala niya, sinaktan ng amain ang bata. Ayon sa VAUCI, itinanggihan ng amain. Tumanggi ring humarap sa GMA Integrated News ang amain ng puntahan sa bahay. Ang ina naman ng biktima, wala raw sa bahay na mangyari ang umano'y pagkakahulog. Tumanggi rin siyang magpa-interview. Magkaiba naman ang kwento ng nanay ng bata sa VAUCI at sa pamilya ng biological father nito. Kaya kakasuhan daw nila ang nanay ng bata at kanyang kinakasama oras na makuha ang resulta ng medical examination. Nasa intensive care unit ngayon ang bata. Sa mga taga Las Piñas at mga karatig lugar na naghahanap po rin po ng trabaho, ihanda na po ang inyong resume. May mahigit 1,000 job opening sa City Hood Job Fair ng Las Piñas. Sa Lunes na po yan mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa second floor ng isang mall dyan. Pwede hong mag-apply ang mga high school, senior high school at college graduates. Bukod sa resume, huwag din pong kalimutan ang ballpen. Para sa kumpletong detalye, bisitahin po ang official Facebook page ng Peso Las Piñas. Ngayon pong malapit na ang Holy Week, bukod sa mga namamanata, marami rin po ang magbabakasyon. Diba? Aminin, kasama tayo dyan. Aminin natin yan. Speaking of vacation, marami ang todo exercise para magkaroon ng healthier body. Gaya ng isang 3-year-old mula Calamba, Laguna, na may halo pang twist ang pagpapapawis. Yun o.
Kakaiba po ang getting ready for summer remedy ng batang si Liam. Gina G ang chikiting sa takbuhan. Basta may reward lang ha sa finish line. Kaya naman si Lola at Mommy riding in tandem muna sa e-trike. Bit-bit syempre yung kanyang premyo. Ay, so on the price naman na habang karipa sa pagtakbo si Liam. Hashtag sulit ang bawat patak ng pawis. Dahil sa bandang huli, natikman din niya ang tsokolating matamis. O ha? For fun lang daw ang kanilang good vibes na trip. Simula December ay madalas daw talaga ang jogging sessions ng pamilya ni Liam. Maraming netizens naman ang feeling inspired sa kakaibang exercise paandar. Ang video ay halos 18 million views na sa Instagram. Inhale, exhale. Liam, ikaw ay trending! Good job, Liam!